Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin ito mga kababayan na bagong labas ngayon na balita na sinusuhulan di umano ang magkapatid na Remulla, si Boying at saka si John Vic. Totoo kaya ito mga kababayan? Kasi alam naman po natin na itong magkapatid na ito, matatakaw po ito sa publicity. At bakit hindi nila inaristo ang nagtangkang mangnuhol sa kanila? Kasi bribery po yun. Imposible po yung sinasabi nila o gawa-gawa lang pandagdag sa publicity na pangtakip doon sa flood control na iniimbestigahan nila. Di umano ni Boying Remulla mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito kasi parang pinapaikot-ikot lang po tayo ng magkapatid na ito. Alam naman po natin, ito po yung taing at mata ng ating presidente na si BBM mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang report ng GMA7 mga kababayan. Tig-1 bilyong piso umano ang handang ipansuhol ng isang kontraktor at isa pang kontratista kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alok umano yan sa kanya at sa kapatid niya na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si JP Soriano. Hindi lang minsan, kundi 2 beses daw silang tinangkang suhulan ng ilang contractor sa sangkot sa maanumalyang flood control projects ang magkapatid na sina Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Secretary John Vic, aabot sa 2 bilyong piso ang iniaalok sa kanila. Nauna yung contractor, pangalawa yung contractor. Nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa aming magkapatid. Agad daw niyang isinumbo ang pagtatangka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pangulo to. Refused po both times. Hindi kami po payag, hindi ko kami magpapabili. Ayon naman kay Ombudsman Boying Remulla, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kapatid na nagtangkang manuhol. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yun, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Eh parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Ang lesson natin dito, para itong flood control. Gayunman, sinabihan na raw niya ang kapatid na wag nang magpatumpik-tumpik pa kapag may ganyang uri ng pagtatangka. Kung talagang mayroong direct connection, arestuhin mo na. Kasi ano, Yan mga kababayan. Kaya po na talaga nilang aristuhin mga kababayan. Kasi nga po, sila po yung sinusuhulan at alam naman po natin itong magkapatid na ito, matakaw po ito sa publicity mga kababayan. Hindi kaya ito kasama sa script. Kasi alam naman po natin na si BBM tinangka daw di umanong i-blackmail ng isang abogado ni Saldico mga kababayan. Hindi kaya ito script lang nila mga kababayan. Kasi alam naman po natin na ito silang magkapatid na ito, matakaw po ito sa publicity. Lalong-lalo na ngayon may balita na planong tumakbo ni John Vic Remulla mga kababayan. Di ba po? Kasi hindi mahirap pong maniwala kasi kaya po nila talaga nilang aristuhin ang isang manunuhol sa kanila. Lalong-lalo na ay 2 bilyon mga kababayan. Daming pera ng 1,000 million yan mga kababayan. O talagang gawa-gawa lang. Kasi kung totoo po kasi ang balitang yan, hindi po ako maniwala. Nasa kapangyarihan po nila na manghuli ng isang nanunuhol. Di ba po mga kababayan? Paano tayo maniniwala dito sa magkapatid na ito
kung sila-sila lang mismo ang nagsasalita at wala naman silang itinuturong tao, sinasabi lang na kontraktor at saka kontraktor, mga kababayan. Pero ba't hindi nila sabihin yung pangalan, mga kababayan? Kung talagang totoo o gawa-gawa lang. Tuloy lang natin ang ni Boying Rimulya, mga kababayan. Yun na yan, bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Sa gitna ng tangkang panunuhol na ito, Tomorrow we're filing a case no? Sa Digan Bayan. Tomorrow or Monday, we're filing a case sa Digan Bayan. Ano na to? Dire-diretso na to. ayaw pang idetalye ni Ombudsman Rimulya kung sino ang kakasuhan, pero may kinalaman pa rin daw ito sa maanumalyang flood control projects. Tinanong din si Ombudsman Rimulya tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at posibleng koneksyon niya sa mga diskaya. We're deeply into the investigation of former... Yan mga kababayan. Sino kaya ang tinutukoy nila magkapatid na nanuhol sa kanila? Sige nga po mga kababayan. Tanong lang po ito. O baka naman bakit hindi nila mabanggit ang nanunuhol sa kanila? Kasi kilala ho natin itong magkapatid na ito, mga kababayan. Matakaw po ito sa publicity. Kung isang ordinaryo tao siguro mag-alok sa kanila, malamang huhulihin nila. Eh baka mas malaking tao pa sa kanila yung nang-aalok ng kanilang bribery, mga kababayan. Kaya hindi nila mabanggit-banggit ang pangalan. Kung sino man ang nagtangkang manuhol sa kanila, mga kababayan. Di ba po? Yan po ang nakakalungkot isipin na parang pinapaikot-ikot lang po tayo sa kamay ng mga to. Para lang pong si BBM yan, mga kababayan. Na ayon di umano kay BBM na may natangkang mag-blackmail sa kanya na abogado ni Saldico. Pero hindi niya inaresto. Bakit? Karapatan po kasi yan. Presidente ka ng Pilipinas, aharap ang isang abogado sa'yo at iba-blackmail ka. Bakit nila hindi i-aresto? Di ba po? Si John Vic, ayon sa kanya, inalok sila ng contractor at saka contractor. Itong mga to, matakaw sa publicity ito. Alam naman po natin at alam naman natin na si John Vic may planong tumakbo. Hindi lang natin alam kung anong posisyon ang tatakbuhan niya, mga kababayan. Yan ang mahirap paniwala nito. Kaya pinaikot-ikot lang tayo nitong magkapatid na ito, mga kababayan, sa tutulang. Nakakalungkot mang isipin, parang idinadivert nila yung kwento sa iba't ibang issue. Katulad nito si Boying, dinivert ang issue ng flood control kay Libiste. Ang si Libiste ang nagbuga ng listahan ng mga DPWH na mga kontraktor. Ang binabalik imbis na ilabas ni Boying Rimulya ang listahan doon ng sinadmit ng DPWH, hinahamon niya ngayon si Congressman Libiste na ilabas. Kasi ang gusto mangyari ni Congressman Libiste, mauna sila maglabas at baka na-tempered na yung dokumento na hawak nila Boying. Yan po ang buong katotohanan siguro dyan, mga kababayan. Kanya-kanya po silang pakiramdaman ngayon at ang binabalikan ngayon ni Boying Rimulya doon yun sa solar plant ni Congressman Libiste, mga kababayan. Para pong issue, pilit na nilalayo doon sa flood control at pilit idinadivert sa mga taong naglalagay di umano ng tagtangang magsuhol sa kanila. Ay pero hindi wala naman silang sinasabi. Ayon nga kay Boying Rimulya, wala naman daw direkta. Pero ayon sa kapatid na si Boying, mayroon daw. Sino? Hindi kaya nila sasabihin yun, mga kababayan? Makakatulong sa kanilang popularidad yun. Di ba po? Lalong-lalo na kung nagpaplano kang tumakbo ng pagkasenador o pagka-presidente. Yun po ang dyan, mga katotohanan dyan o pagka-vice presidente. Kasi kailangan mo ng popularity. Hindi mo kaya gagawing hulihin yung mga yon? Kahit naman siguro ako tatakbo ko ng kapitan, susuhulan ka. O, di ba? Kaya mo naman hulihin kasi nasa kapangyarihan po sila. Hindi po kasi puro daldal yan. Lalong-lala na si presidente. Tinangkang suhulan ng isang abogado. Sino kaya maglakas ng loob na magsalita ng abogado
na iba-blackmail ang isang presidente. Kadaming PSG noon na nakapaligid. Hindi kaya mag-utos ni BBM na arestuhin mo yan. Bina-blackmail ako. O, di ba? Nagagawa nga ng pinapalagan nga ng ordinaryong tao yung ordinaryong away eh. Na pagbabantaan lang na papatayin kita, di umano. O, di ba? O, di ba? Naaabot nga sa barangay. Dahil nagsusumbong. Itong mga to, malalaking tao ito. O, sino kaya ang nag-alok sa kanila? O baka naman inalok sila na para ilayo sa kanya ang investigasyon ng flood control, mga kababayan. Di ba po? Yun po ang nakakaksip. Pinapaikot-ikot lang po tayo nito sa sarili nilang mga kamay. Si John Vic, nasa tainga ng presidente yan. Si Boying, mata ng presidente yan. Biyan ang mga bumubulong sa mga presidente, sa presidente, BBM, mga kababayan. Kanino tayo maniniwala, mga kababayan? Sa sinasabi ba nilang nagtangkang mangunuhol sa kanila o gawa-gawa lang ang kwentong ito, mga kababayan? Ang hirap maniwala sa taong wala namang itinuturo na tao na mabanggit kung sino yung kontraktor. Sino? Baka naman si Martin Romualdez yan. Di ba po? Na para ilayo sa kanya yung issue o mga congressman, kasi sa bagay, sinabi na ni John Vic na mga kontraktor. Ibig sabihin, mga congressman, sino? Di ba po? Kasi sa totoo lang, sa sobrang takaw nito sa publicity, lalo na itong si Boying at si John Vic, laging nakaharap sa media ito. Hindi kaya nila gagawin yun? Nahulihin? O baka script lang ito, mga kababayan, para sa sarili nilang agenda na mailayo ang issue sa flood control. Di ba po? Kasi napakahirap patunayan nang wala ka namang pinapakitang ebidensya. Ayon lang sa sabi-sabi nila. Di ba po? Hindi po kasi pwede yung sabi-sabi. Kailangan magturo ka kung sino. Kasi sinasabi di umano ni John Vic, kontraktor, ibig sabihin, congressman. Di ba po? O baka naman, abogado ng congressman. Sinong abogado? Kasi napaka-imposible pong maniwala na hindi nila aarestuhin kasi ang tatakaw po sa publicity nito magkapatid na ito. Ombudsman, ito lang bukod tanging ombudsman na si Boying Remulla na halos 1 linggo nasa media, nasa press con ng media. At ito din si John Vic Remulla, ganun din. Laging Tapos sasabihin nila ngayon may nagtangkang manuhol sa kanila para sa flood control anomaly, mga kababayan. Hindi ko po lubos maisip kasi o baka naman tahing kwento lang ito, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Palambing man po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng